Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa science ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa anyong tubig. Ikaapat na markahan, ikalawang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, matukoy ang mga anyong tubig; ikalawa, mailarawan ang mga anyong tubig; at ikatlo, maibigay ang kahalagahan ng mga anyong tubig sa mga tao. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Lagyan ng check kung nagpapakita ng kahalagahan ng lupa at X kung hindi. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, ang lupa ay nagsisilbing tirahan ng mga tao, halaman at hayop. Ang tamang sagot ay check. Bilang 2, pinagkukunan ng pagkain ng mga tao, hayop at halaman ang iba't ibang anyong lupa. Ang tamang sagot ay check. Bilang 3, sinisipsip ng lupa ang tubig ulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng baha. Ang tamang sagot ay check. Sa lupa, ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim at pastulan ng mga alaga nilang hayop. Ang tamang sagot ay check. Bilang 5, mahalaga ang lupa dahil sinusuportahan nito ang paglago ng mga halaman na nagbibigay ng pagkain at oksigen na ating nilalanghap. Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata! Anong anyong tubig ang nasa larawan? Ito ay isang ilog. Saan ito makikita? Ito ay makikita sa lungsod ng Pasig. Ang mundo ay binubuo ng 3/4 na tubig at 1/4 na lupa. Bukod sa ilog, may iba pang mga anyong tubig tulad ng karagatan, dagat, ilog, lawa, look, talon, golpo at sapa. Ang tubig ay may malaking bahaging ginagampanan sa buhay ng tao, hayop at halaman. Kailangan natin ang tubig upang mabuhay. May iba't ibang anyong tubig. Halimbawa na ang karagatan, ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Maalat ang tubig nito. Dagat, ito ay malawak na anyong tubig na mas maliit kaysa sa karagatan. Lawa, ito ay anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Talon, ito ay daloy ng tubig na mula sa isang mataas na lupa at umaagos pabagsak sa ilog. Ilog, ito ay mahaba, makipot na anyong tubig na umaagos patungo sa dagat. Sapa,
Ito ay isang maliit na anyong tubig na napapaligiran ng lupa at kadalasang nabubuo kapag may malakas na pag-ulan. Ito ay anyong tubig na kadalasang natutuyo kapag tag-init. Batis. Ito ay isang mababaw na anyong tubig na dumadaloy at mas maliit kaysa sa ilog. Look. Ito ay malalim, malawak na anyong tubig na nagsisilbing daungan ng mga barko. Bukal. Ito ay anyong tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng bagay na matatagpuan sa kapaligiran ay may kanya-kanyang kahalagahan na ginagampanan upang balanse ang ating mundo. Ano-ano ang kahalagahan ng kapaligiran sa atin at sa iba pang may buhay? Narito ang mga kahalagahan ng mga anyong tubig sa tao. Maraming isda at iba pang lamang dagat ang nakukuha sa ating mga katubigan. Malaki ang naibibigay na tulong at kapakinabangan sa mga tao ng mga katubigang ito. Ang ating mga magagandang dalampasigan tulad ng Boracay ay dinarayo din ng mga turista para maligo at maglibang sa mapuputi nitong buhangin. Ang lawa tulad ng lawa ng Taal ay nagsisilbing libangan na dinarayo rin ng mga turista dahil sa taglay nitong ganda. Ang mainit na tubig na nanggagaling sa bukal ay nagsisilbing gamot para sa mga may sakit sa balat at rayuma. Ang tubig sa ilog ay nagsisilbing patubig sa mga pananim lalo na sa mga palayan. Nagsisilbi rin itong transportasyon gamit ang mga bangka at ferry boats katulad ng sa Ilog Pasig. Ang ilang mga naninirahan sa malalayong probinsya ay naglalaba sa batis at ilog. Ginagamit din nila itong panlinis sa kanilang mga bahay. Ang Look ng Maynila ay isa sa mahalagang daungan ng mga barko. Malaki ang tulong nito sa pagpapabilis ng pagpapaunlad ng komersyo at negosyo sa lungsod. Gawain isa. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Isulat lamang ang titik ng sagot sa sagutang papel. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Lawa. B. Dagat. C. Karagatan. D. Bukal. E. Ilog. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, pinakamalaking anyong tubig. Ang tamang sagot ay C. Karagatan. 2, malaking anyong tubig ngunit mas maliit kaysa sa karagatan. Ang tamang sagot ay B. Dagat. 3, anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Ang tamang sagot ay A. Lawa. 4, anyong tubig na karaniwang mainit at galing sa ilalim ng lupa.
Ang tamang sagot ay D. Bukal. Ikalima, pinakamahabang anyong tubig. Ang tamang sagot ay E. Ilog. Mahusay! Ayusin ang mga titik upang mabuo ang wastong sagot. Bilang isa, maaaring bughaw, pwedeng luntian, malawak na tubig, masarap langoyan, kay gandang tingnan, aking dalampasigan. Ang tamang sagot ay karagatan. Ikalawa, mainit kong tubig, hatid ay ginhawang ibig, sa ilalim ng lupa ako'y nagmula. Ang tamang sagot ay bukal. Ikatlo, mula ako sa mga katubigan, maaaring pagkain at tunay na yaman. Ang tamang sagot ay yamang dagat. Ikaapat, tubig akong nagbibigay buhay sa pananim upang magsasaka ay masagana ang aanihin. Ang tamang sagot ay ilog. Ikalima, mga barko, ako ang daungan. Mga kalakal sa lugar ko ang bagsakan. Matatagpuan ako sa kamay nilaan. Ang tamang sagot ay Look ng Maynila. Magaling mga bata! Gawain 3. Isulat sa ibaba ng bawat larawan ang kahalagahan ng mga sumusunod na anyong tubig sa tao. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian. Daungan ng barko, gamot sa balat, irigasyon, magandang dalampasigan, transportasyon. Bilang isa. Ang tamang sagot ay gamot sa balat. Bilang 2. Ang tamang sagot ay daungan ng barko. Bilang 3. Irigasyon. Bilang 4. Transportasyon. Bilang 5. Magandang dalampasigan. Napakahusay! Tandaan, ang tubig ay may malaking bahaging ginagampanan sa buhay ng tao, hayop at halaman. Kailangan natin ang tubig upang mabuhay. Mayroong iba't ibang anyong tubig tulad ng karagatan, dagat, ilog, sapa, lawa, talon, look at bukal. Pagtataya. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Bilang 1, ito ay isang maliit na anyong tubig na napapaligiran ng lupa at kadalasang nabubuo kapag may malakas na pag-ulan. A. Ilog. B. Sapa. C. Dagat. D. Bukal. Ikalawa, ito ay isang mababaw na anyong tubig na dumadaloy at mas maliit kaysa sa ilog. A. Batis. B. Karagatan. C. Dagat. D. Bukal. Ikatlo, ito ay isang mahaba at makipot na anyong tubig na dumadaloy patungo sa dagat na maaaring magmula sa itaas ng bundok o burol. A. Batis.
B. Sapa, C. Ilog, D. Bukal. Ikaapat, ito ay isang malaking anyong tubig ngunit mas maliit kaysa sa karagatan. A. Batis, B. Ilog, C. Dagat, D. Karagatan. Ikalima, ito ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. A. Ilog, B. Lawa, C. Batis, D. Bukal. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, B. Bilang dalawa, A. Bilang tatlo, C. Bilang apat, C. At bilang lima, C. Ang gagaling ninyo mga bata, binabati ko kayo. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli.